Good day po sa inyo, Sir Ren. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Kiel. Gusto ko lang i-share itong kwento ng kaibigan kong si Dan tungkol sa kuya niya. May approval naman po ako sa kanila at di ko naman po ginamit yung totoo nilang pangalan. Madalas po kasi akong tumambay noon sa kanila kaya medyo kilala ko na tong kuya niya. Itago na lang po natin siya sa pangalang Kuya Jiro. May pagka-misogynist po siya. Parang alpha male. Parang ganon. Tapos madalas din siyang masungit at mahirap pakisamahan. May pagkamatalim din po siyang magsalita. Especially pagdating po sa babae. Isang araw, nakatambay kami nun sa park na malapit lang sa school. Nagkukwentuhan kami ng kung ano-ano ni Dan nun. Tapos napunta po yung usapan namin sa kuya niya. Nakwento po sa akin ni Dan yung tungkol sa naging ex-girlfriend ni Kuya Jiro. Nung una, okay naman daw sila. Kasi noong ligawan stage pa lang daw, wala naman daw sign ng pagiging sobrang clingy at obsessed ng babae. Pero after 3 months, doon na raw lumabas yung ugali noong babae. Naging sobrang clingy, na halos hindi na raw makapagtrabaho ng maayos si Kuya Jiro. That time raw kasi, itong si Kuya Jiro, may side hustle pa raw. Kaya wala na talaga siyang time doon sa naging ex-girlfriend niya. Madalas daw po kasi siyang pagod, na gusto na lang magpahinga. Dahil sa paulit-ulit na naging cycle ng relasyon nila, doon na nagkaproblema. Dumating sa point na napagod na si Kuya Jiro at nag-decide na makipag-break. Pero ayaw pumayag noong babae. Tapos after nila mag-usap, may sinabi yung babae na ang sabi, napagsisisihan raw yun ni Kuya Jiro. Akala ni Kuya Jiro na wala lang daw yun. Na style lang daw yun ng babae para manakot. Pero after po nilang maghiwalay ng ex-girlfriend niya, madalas na siyang magkasakit na halos kada month, tinatamaan siya. Tapos kasunod nun, yung sunod-sunod na malas, nawalan siya ng trabaho. Tapos yung side hustle niya, hindi niya na naasikaso. Nung una, naisip niya na normal lang yun. Pero habang tumatagal, parang may di na tama. Kasi nagpatong-patong na ang problema niya. Bale ito lang muna ang nakwento sa akin ni Dan. Kasi magagabi na nun at kailangan ko na ring umuwi ng bahay. Pero napapaisip ako nun habang naglalakad ako pa uwi. Hindi kaya isinumpa si Kuya Jiro ng ex niya? After a month ang kwentuhan namin ni Dan noon sa kuya niya, may nangyari na di inaasahan. Nalaman ko na lang na patay na si Kuya Jiro dahil sa aksidente habang nagmamotor. So pumunta po ako ng Lamay. Nakiramay po ako doon. Tapos naupo ako malapit kay Dan. Maya-maya, nagkwento sa akin si Dan. Bago raw mamatay itong si Kuya Jiro, may nangyari raw nakakaiba. Nag-aalmusal daw siya noon sa kusina. Tapos nakita niya yung kuya niya na nagmamadaling lumabas ng bahay. Pero may napansin siyang kakaiba. 2 raw ang anino ng kuya niya. Noong una raw, akala niya na mamalikmat na lang daw siya. Pero kasi, iba raw yung isang anino. Medyo maliit. Parang sa anino raw ng babae. Hinayaan niya lang daw yun. Kasi hindi naman daw siya sure kung totoo ba yung nakita niya. Pero matapos kong marinig yun, doon na ako napaisip na baka ayun yung dahilan na may sumusunod na sumpa kay Kuya Jiro. Tapos ilang oras ang lumipas, nagulat ako kasi biglang dumating sa Lamay yung ex-girlfriend ni Kuya Jiro. Naisip ko na lang na baka pumunta siya dahil sa pinagsamahan nila. Pero ang pinagtataka ko, parang wala naman sign na malungkot siya. Di ko man lang nakitang umiyak. Wala po kasing emosyon, Sir Ren. Yung ganon. Kasi kung ako tatanungin niyo, Sir Ren, parang dumalaw lang siya para makasiguro na patay na si Kuya Jiro.
Pero mahirap naman po magbintang. Hindi naman natin masyadong kilala yung tao. Bale, sumama pa po ako nung libing. Pero yung ex-girlfriend niya, hindi na. Tapos after po nun, never na namin nakita yung ex-girlfriend niya. Ang sabi, umuwi na raw sa probinsya. Bale, hanggang dito na lang po yung kwento ko. Maraming salamat po kung mapipili. God bless and more power pa po sa inyong channel. Salamat. Kokoy na lang po ang itawag niyo sa akin. Kwento ko lang tong karanasan namin ng kuya ko noong bata pa kami. Nakatira pa kami nito sa probinsya nang mangyari ito. Madalas kami maglaro noon sa bukid. Tapos doon kami pupwesto ng kuya ko sa malaking puno sa gilid ng bukid. May katandaan na putong puno. Siguro ilang dekada na. Hindi ako sure pero mas patanda pa to sa amin. Tapos laging paalala sa amin ni Lola, wag daw kami maglalaro sa puno kapag magdidilim na at umuwi na raw kami. Kasi lumalabas na raw yung mga kakaibang nilalang sa dilim. Di naman po ako naniniwala sa ganon kasi mga bata pa kami. Pero nung may na-encounter kami ng kuya ko, doon na kami naniwala. Bandang hapon, naglaro kami ni kuya doon sa malaking puno. Tapos naglaro po kami ng tagu-taguan. Masaya po ako nito kasi nahihirapan si kuya na mahanap ako. Kadalasan kasi, doon ako madalas magtago sa taas ng puno. Noong ako naman ang naging taya, doon po nawala yung saya ko sa paglalaro. Tumayo po ako sa tabi ng puno at nagsimulang magbilang. Nang pagdilat ko, hinanap ko agad si kuya. Luminga-linga po ako sa paligid. Tapos naisip ko na ikutin yung malaking puno. Maya-maya, napansin ko yung kuya ko. Hindi siya gumagalaw at nakatayo lang. Kaya dahan-dahan ko siyang nilapitan para di niya ako mapansin. Tapos inabot ko na siya ng kamay ko sa likod niya. Hindi siya nag-react o sumagot. Sabi ko pa nun sa kanya, "Kuya, taya ka. Ba't hindi ka nagtago?" Tapos, doon siya dahan-dahang humarap sa akin. Bigla ako ng lamig nun. Kasi, hindi pala si kuya yon. Yung itsura kasi nun, wala yung muka. Agad po kong tumakbo sa sobrang takot. Tapos nakita ko ng kuya ko. Kaya huminto ko saglit. Di po ko nakapagsalita agad nun. Tapos tinuro ko sa kanya yung malaking puno sa malayo. Laking gulat ng kuya ko kasi may nakita siyang figura na nakatayo sa puno. Pero wala yung muka. Nagsalita ako nun. Sabi ko, "Kuya, may mungo po doon." Tapos parehas na kami tumakbo paalis ng bukid. Nung nakauwi na kami sa bahay, madilim na. Hindi naman po kami pinagalitan ni Lola. Pero sinabi namin sa kanya yung nakita namin. Sabi niya lang po nun, nasa susunod, umuwi na raw kami ng mas maaga. Until now, kapag naaalala ko yung nakita namin ng kuya ko, kinikilabutan pa rin po ko, Sir Ren. Bale, hanggang dito na lang po yung kwento ko. Pasensya na po kung medyo maikse. Ikaw na rin po sana mag-ayos ng kwento. God bless and more power pa po sa inyong channel. Salamat. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Marvin. 21 years old at nakatira sa Quezon City. Nais ko lang ikwento itong nangyari sa Kuya Dino ko noong nabubuhay pa siya. Nakatira pa kami nito sa probinsya at mga bata pa kami nito. Bale, 4 kaming magkakapatid at pangatlo ako. Maaga po kasing namatay si tatay noon, kaya yung nanay ko na lang po yung tumataguyod sa amin. Madalas nagbebenta po si nanay ng kakanin sa tapat ng school. Tapos kapag weekends, tumatanggap po siya ng labada ng kapitbahay.
Noong mga panahon na yon, hirap na hirap kami. Kaya nung naging tricycle driver si kuya, naging maayos po ng kaunti yung buhay namin. Pero kung kailan naging okay, doon naman po may nangyari. Isang gabi, pauwi na sana si Kuya Dino gamit ang tricycle. Pero may pasahero na biglang pumaras sa kanya. Tatanggihan niya na sana. Ang kaso, nangihinayang siya sa kikitain. Kaya pinasakay niya yon. Matapos siya pong ihatid, nagbayad yung pasahero at may inabot na pagkain. Nagtaka yung kuya ko noon, pero tinanggap niya na lang. Tapos after po noon, nagpahinga lang siya saglit sa gilid ng kalsada at kinain yung ibinigay sa kanya. Nung makauwi na si Kuya Dino, okay pa naman siya. Wala po akong nakitang sinyalis na may kakaiba. Pero kinabukasan, doon na nagsimulang manghina si kuya. Nagsusuka po siya at namumutla. Akala namin nung una, magiging okay din siya. Pero halos buong araw siyang ganun. Kaya nagpatawag po kami ng faith healer o albularyo. Sinuri po si kuya ng albularyo. Pero nahirapan ang albularyo sa paghahanap ng pinagmulan ng sakit niya. Tapos doon na nagkwento ang kuya tungkol sa isang pasahero na nag-abot sa kanya ng pagkain. Doon po nalaman na manglalason daw yung nag-abot sa kanya ng pagkain. Tapos sinubukan na lang po siyang gamutin ng albularyo. Pero di daw kaya ng albularyo. Kaya lumipas po ang 2 araw nun. Tapos pinatawag ng albularyo yung kaibigan niya na magaling sa ganitong bagay na si Kuya Doroy. Nagsimulang pahidan siya ng langis at may mga orasyon na ginawa. Tapos sabi ni Kadoroy na mahusay daw ang nanglason sa kuya ko. Hindi niya raw kaya. Nang sumapit po ang gabi, doon na binawian si kuya. Nagalit po ko nung sa nanglason sa kuya ko. Pero wala kaming nagawa. Yung 2 albularyo, humingi na lang po sa amin ng tawad. Nung nailibing si kuya, iyak po kami ng iyak. Wala po kaming nagawa nun, Sir Ren. Fast forward po tayo. Lumipas po ang ilang linggo at napagnipan ko si kuya. Isang gabi, natulog ako ng around 11 PM nito. Tapos napaginipan ko ang kuya ko. Doon po sa panaginip, nandun ako sa kalsada at inaantay ang kuya ko. Tapos may nakita akong nilalang na nakasuot ng itim na damit na parang sakulto. Tapos may huminto po na tricycle. Nakita ko yung kuya ko na papalapit sa akin. Sinubukan kong abutin siya sa panaginip ko. Pero palayo po ng palayo ang kuya ko noon. Nakatayo lang po siya noon. May sinasabi po siya, pero di ko po naririnig. Base po sa pagkakaalala ko, parang gusto niya pong iparating na alagaan ko raw sila mama at mga kapatid ko. Tapos tumalikod na po yung kuya ko at naglakad palayo. Hanggang sa nawala na po siya sa paningin ko. Pagkagising ko noon, hindi ko alam kung panaginip lang ba yon. Tapos after po noon, ginawa ko po ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral ng mga kapatid ko. Bali ngayon okay na po ako, Sir Ren. Sa ngayon, okay na po ako, Sir Ren. Kahit hanggang high school lang po ang natapos ko. Kasi ang mas mahalaga ay naging maayos naman po ang buhay namin. Bali hanggang dito na lang po. Pasensya na po kung di nakakatakot at medyo magulo ang kwento ko. Salamat. Lagi po akong nag-aabang ng mga uploads ninyo sa YouTube. Last month lang ako naging listener nyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang PJ. Gusto ko lang ikwento itong nangyari sa Kuya Vin ko. Bali 2 years lang po ang age gap namin at close po kaming magkapatid. Noong mga bata pa kami, itong si Kuya Vin talaga ang idol ko. Lalo na pagdating sa pag-aaral. Matalino po kasi siya at laging nasa honors. Kaya laking pagtataka ko nang bigla siyang nagbago. Nagsimula yun noong nasa second year college na siya at nag-dorm.
malapit sa university na pinapasukan niya. Nung una, ayos lang naman sa amin kasi sabi niya na mas magiging convenient daw para sa pag-aaral niya. Pero, ayun pala yung magiging daan ng pagbabago niya, Sir Ren. Isang araw, dinalaw ko si Kuya Bin sa dorm niya. Pagkakita ko sa kanya, laking gulat ko na parang ibang tao yung kaharap ko. Sobrang stress po ng itsura niya. Lubog ang mga mata at parang hindi natutulog. Concern po ako nun sa kuya ko, kaya tinanong ko siya. Kako, sabi ko sa kanya, "Kuya, anyari sa'yo? Gumagamit ka ba?" Itinanggi niyo po agad yon. Pero kilala ko tong si kuya. Alam kong may tinatago siya. Tapos nag-confess po siya sa akin. Sabi niya na may naririnig daw siyang bumubulong. Hindi niya raw kilala yung boses, pero parang sa demonyo raw. Lagi raw yung bumubulong at ginugulo ang isip niya. Matapos ko pong marinig yun sa kanya, hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo. Ang hirap po kasi paniwalaan nun, Sir Ren. Kaya naisip ko na lang na baka gumagamit itong si Kuya Bin at ayaw niya lang madismaya ako sa kanya. Nanahimik na lang po ko nun. Tapos umuwi na ako. Nung nasa bahay na ako, nakwento ko yung nangyari kay kuya, kay mama at papa. Nag-alala rin po sila, kaya nag-decide na lang sila na pauwi ng kuya. Other day, nasa bahay na si Kuya Bin. Tapos napansin namin na talagang may mali sa kuya ko. Madalas po kasi siyang tahimik. Minsan naman parang may kinakausap, kahit wala naman talaga. Nung una, inisip namin na baka dahil lang na-pressure sa pag-aaral. Pero hindi naman po siya pinipilit nila mama at papa na mag-aral ng sobra. Kaya nagtaka po kami kung ano talagang nangyari sa kanya. Tapos isang gabi, ito yung hindi ko makalimutan. Tulog na ako nito, tapos bigla ako naalimpungatan. Pagdilat ko, nakita ko yung kuya ko na nasa isang sulok ng kwarto. Tapos may binubulong na ang sabi niya, "Layuan mo ko, demonyo. Ayaw ko pang umatay." Paulit-ulit kong narinig yun na sinasabi niya. Hanggang sa sumigaw na po siya na ang sabi niya na huwag raw. Doon na ako bumangon at tinawag sila mama at papa. Pagkakita nila kay kuya, agad po siyang niyakap ni mama. At si papa naman, tumawag po ng emergency. Pinakalma po muna si kuya habang naghihintay ng emergency. Tapos nung nadala na po siya sa ospital, normal naman daw po ang kondisyon ng kuya ko, sabi ng doktor. Pero nag-insist po si mama na suriin daw ulit ang kuya ko. Pero sabi ng doktor na baka kailangan daw patingnan sa ibang espesyalista. Inuwi na lang po namin si kuya sa bahay. Tapos inobserbahan po ng 1 week. Pero wala pong naging changes. Kaya doon na po nag-decide sila mama at papa na dalhin siya sa mental. Bale, hanggang dito na lang po yung kwento ko, Sir Ren. Sa ngayon, may progress naman po ang kuya ko. Nakakausap na po namin siya ng maayos. Bale, hanggang dito na lang po. Salamat po kung mapipili. Bale, maikling shoutouts lang po, mga kalihim. Shoutout po kay Duwende. Nagpapa-shoutout po siya galing sa FB. Tapos nag-subscribe daw po siya kagad. Maraming salamat po. Bale, sa mga gusto pong magpa-shoutout is mag-comment lang po kayo. Tapos sa mga gusto pong mag-share ng kwento, mag-email lang po kayo. Nandun po yung email sa description. Tapos pwede rin po kayo mag-message sa akin sa mga social media platform po natin. Bale, hanggang dito na lang po, mga kalihim. Magkita-kita po tayo sa sunod nating upload. Salamat!